Mahirap man ipaliwanag at mahirap paniwalaan, pero nasa sa inyo kang sa tingin mo ay totoo and mga multo. Dahil sa karanasan kong ibabahagi, sa simula para sa akin ay katang-isip lang, hanggang sa mangyari ito sa amin nung nasa high school ako. Lahat nagsimula nung si Marco, best friend ko, nagkwento tungkol sa isang kwarto sa library na hindi dapat puntahan. Sabi niya, tuwing gabi, may ilaw na kumikislap sa loob at may mga boses na parang nag-uusap sa dilim. Siyempre, akala ko joke lang siya. Pero isang gabi, nagdesisyon kaming pumunta. May libreng study hall kami at halos lahat ng estudyante umuwi na. Ako at si Marco lang ang naiwan at may kaunting kaba sa aming tiyan habang papunta sa likod ng library. Pagdating namin, napansin ko agad ang pinto ng kwarto. Dati kong akala ay nakalak palagi, bahagyang nakabukas. May malamig na hangin na lumalabas, kahit walang bintana sa pader. Dude, buksan natin, bulong ni Marco. Bakit parang gusto ko na lang umuwi? Sagot ko, pero dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Sa loob, madilim. Tanging ilaw ng buwan mula sa mataas na bintana ang nakapasok. Nakita namin ang lumang upuan, mesa, at isang blackboard na puno ng lumang chalk writings. Pero parang may gumagalaw sa bawat letra kapag tinitingnan mo. Biglang may narinig kaming malumanay na pagbulong. Parang dalawang bata nag-uusap. Tumigil ang puso ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Marco, narinig mo rin yan, di ba? Tumango lang siya. Lumapit kami sa blackboard at nakita namin ang isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat. Alisa. Hindi ko kilala si Alisa, pero may kakaibang lamig sa paligid namin. Sino si Alisa? Tanong sa isip ko. Tumingin si Marco sa isang sulok at nakita namin isang lumang diary na nakalapag sa mesa. Binuksan namin at punong-puno ito ng mga entry tungkol sa eskwelahan. Pero may kakaibang pattern. Lahat ng sumulat daw ng diary na ito ay nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na pangyayari sa school at karamihan hindi na muling nakita. Bakit parang kami na rin ang sinusundan nito? Bulong ko sa kanya. Biglang lumabas sa dilim isang batang babae, halos transparent, nakasuot ng lumang school uniform. Tahimik lang siya, tinitingnan kami gamit ang malalaking mata na puno ng lungkot. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, tatakbo o lalapit. Pero bago kami nakagalaw, lumapit siya sa blackboard. At isinulat, huwag ninyong isunod ang aking mga hakbang. Tumakbo kami palabas sa abot ng aking makakaya. Pakiramdam ko ay lumilipad ako sa bilis ng takbo. Walang tinginan sa likod, basta ang sa akin lang ay makalayo ako sa babae at kwartong iyon. Nang makalayo ay huminto kami ni Marco. Habol hininga at parang di makapaniwala sa nakita. Tiningnan ulit namin ang kwarto. Ngayon ay biglang naging normal. Walang anumang paranormal na senyales. Pero ano kaya ang ibig sabihin ng isinulat ng babae? Para kanino ba ang mensaheng yun? Mga tanong ko sa isip. Kinabukasan, nagtanong kami ni Marco sa librarian at sa ang mga utilities na matagal na nagtatrabaho sa paaralan kung may kilala na ang pangalan ay Alisa at ang tungkol sa kwarto. Nagulat kami sa sagot nila lahat. Yun? Wala na mula pa noong 1995 at 1995. Ang dating estudyante roon na si Alisa, bigla na lang nawala sa paaralan. Wala nang nakakita sa kanya matapos iyon, sabi ng librarian. Hindi na kami bumalik sa lugar na yon. Ayaw ko na rin dumaan o mapatingin man lang doon. Pakiramdam ko ay palaging nakatingin sa akin si Alisa. Hanggang ngayon ay di ko pa rin makalimutan ang nangyari. Minsan naiisip ko,
Mas mabuti pa huwag masyadong marites dahil baka ito pa ang ikakapahamak natin. Kung nagustuhan mo ang kwento nating ayon ay like mo na at mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell. Sa ganyan, palagi kang updated sa mga kwentong nagpapabilis ng tibok ng iyong puso. Magkita-kita po ulit tayo sa isa na namang kwentong mga hiwaga sa dilim.